Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is Ask Cotman, kung saan sasagutin po natin ang mga iniiwan yung mga tanong sa comment section sa YouTube channel, sa Facebook. Basta yan, ilalatag ko na yung mga questions para kayo na mag-decide kung tingin nyo gusto nyo pang manood or mag-move on na lang sa ibang mga videos or ibang channels. Okay? So ito po yung mga tanong. Una-una, galing kay Boss Gab Sam. Actually, piniem nyo to sa page ko, sa Facebook page. Ang pinakatanong niya is, may itatanong lang sana ako kung worth it ba magbayad para sa gadget protection kapag bibili ka ng phone sa Shopee and even Lazada actually. Yes, sasagutin natin yan. Pangalawang tanong, normal ba na umiinit ang phone while charging? Yes, sasagutin din natin yan. Next tanong, kay Boss Jacel de Guzman. Question niya rito, mahaba I see, pero ang pinakatanong niya is, normal ba na nag-freeze yung screen at hindi matouch yung messenger minsan sa smartphone niya? Sasagutin din natin yan, okay? Naranasan nyo na ba yun? Yung messenger ayaw biglang hindi matouch, ayaw mag-respond or anything. Minsan kailangan mong i-off yung screen para gumana siya or something else. May gagawin ka, like isuswipe mo na lang sa pinakailalim para bumunta siya sa recent. Naranasan nyo na ba yan? Yan yung tinutukoy niya dyan eh. Mahaba lang, para pinagili ko na lang. Anyway, sa susunod na tanong galing kay Boss Anthony Magno Pascual. Permission to pause, boss. Pasuggest naman ng SD card para sa phone natin, Poco phone. Salamat. Okay, magsasuggest po ako ng mga SD card dito, pero hindi lang para sa Poco phone. For general use na lang talaga. Kung anong best para talaga sa smartphone. Yan, galing kay Boss Galaxy TV MLBB. Boss, pasabay po, ask ko lang, accurate po ba ang mga smartwatch katulad ng mga Xiaomi brand, etc.? Yeah, magandang tanong to. Kasi nauuso na ngayon ng smartwatch. Gano'n ba sila ka-reliable? So, and galing kay Boss 0911. Off topic lang po, ask ko lang po sana kung okay po bang mag-restart ng phone while charging. Sana po masagot at isama sa next ko. Okay, sasagutin din natin yan, boss. Thank you sa tanong mo. And last na tanong galing kay Boss Yorichi Sengoku. Sir, matanong lang. Kung sinet mo sa 1440p resolution ng isang video sa smartphone, talaga po bang 1440p or 1080p pa rin kasi yun ang screen resolution ng smartphone mo? I know it's a dumb question po, pero I genuinely want to know. Parang tinutukoy niya yata rito is yung mga camera na smartphone, especially yung mga, sample, si Samsung. Mataas po ang kanyang i-record sa camera, like 2K, 4K, even 8K sometimes. Pero yung resolution ng screen ay 1080p lang. So, totoo bang 1080p ba yun? Or sa tanong niya is, totoo bang 2K resolution yun? Kasi 1440p is 2K resolution. Totoo bang 2K resolution yun? Kahit na 1080p lang yung display resolution ng smartphone. Yeah, magandang tanong yan actually. So yun po yung mga tanong. May nakakuha ba namang interest sa inyo? Tingin nyo, gusto nyo malaman yung sagot? Kung interesado ka, let's start. Now, sa unang tanong, tatry ko na lang bilisan to this time. Although malamang hindi. May tatanong lang sana ako kung worth it ba magbayad para sa gadget protection kapag bibili ka ng phone sa Shopee. Okay, to be fair, possible na meron din naman siguro tong silbi, itong gadget protection na nauuso kay Lazada and Shopee. Pero personally, never, nunca, ni isang beses hindi ko po siya ginamit. Why? Kasi meron naman po kasing product warranty na sila sa Lazada and sa Shopee, especially sa mga electronics, mga smartphone. To give you an example, tingnan nyo po dito, meron pong 15 days return, 15 days return, kahit hindi po kayo mag-avail ng gadget protection. Same din po yan sa Lazada. And hindi po kasi pwedeng walang warranty kasi nasa batas po yan at naka-indicate yan sa DTI na kailangan may warranty po lagi ang mga products, especially mga electronics. Actually, lahat naman ng products. And then meron tayong mga change of mind pa ng mga cases na yes, naka-indicate din po yan sa DTI. So, hindi pwedeng hindi nila bigyan ng warranty yung mga tao porque hindi in-avail yung gadget protection. So, hindi nyo po kailangan, hindi po kayo obligado sa gadget protection na i-activate yan. Usually kasi napakamahal, especially pag mataas yung value ng smartphone. Yes, pag smartphone especially kasi dun mataas talaga yung gadget protection na hinihingi nila na umaabot yata ng 500 to 1,000. And even sometimes naka-encounter ako 2,000 ang hinihingi. Wow, ang laki! So, yeah, hindi po kayo obligado dyan. And ako po, ilang beses na ako naka-encounter na yan. A few times nakakuha ko na may mga defect ng mga smartphones. Siyempre na isusoli ko yan gamit yung return policy na yan. Okay?
Ang technique lang dyan para ma-avail nyo, once na na-deliver na sa inyo yung smartphone, especially electronics, kahit anong product pwede po ha, kahit anong product. Naka-focus na ako sa electronics in smartphone or review po ito. Okay, electronics and tech review po dito sa channel na to. So, once na na-receive nyo na po yung smartphone nyo from Lazada or Shopee, wag nyo pong pipindutin agad yung, basta may receive na button sa ilalim, once na na-deliver na sa inyo yung package, wag nyo pong i-okay yun. Kasi, ibig sabihin po nun, wala na kayong issue, okay lang. Okay? Wala na kayong issue dun sa product, okay na kayo. So, wag nyo pong pipindutin. Kusa pong nawawala naman yun after 7, 15 days, and sometimes even 30 days, depende sa warranty na binibigay ng store. So, you don't really need the gadget protection. And another sketchy moves din po yan eh. Kasi may mga na-encounter ako or nabasa ako ng mga nag-post sa ibang mga group na yung gadget protection useless. Hindi rin ino-honor ni Lazada and Shopee. Yes. So, you don't really need that gadget protection. Ang kailangan mo lang po is huwag mong pipindutin yung package receive ba yun. Basta yung pagka na-deliver na sa'yo, meron lalabas na button sa ilalim ng in-order mo. Yun. Huwag po. Tsaka, tulad nito, may order ako sa Shopee, meron tayong change of mind returns. So swipe ako, yung kulay pula, change of mind returns. Change of mind returns. So lahat po yan meron. Meron na po kayong warranty and protektado po kayo actually sa batas ni DTI. Nasa inyo na nga lang yan po kung gusto nyo, like kunwari, ayaw i-honor ni Lazada and Shopee, nasa sa inyo po yan kung gusto nyo iakyat sa DTI, ireklamo sila. And I would really encourage you na ireklamo sila para hindi sila nawiwili na hindi i-honor ang batas ng DTI sa lahat ng products na binibenta nila. Okay? I-practice nyo po kasi. So, minsan kasi, naiintindihan ko na ang masyadong mura ng item, willing na kayong palagpasin na lang yung nangyari na issue. Dahil dun sa mga ganun sitwasyon, nawiwili nga sila sa Shopee na hindi i-honor ang kanilang warranty na nakaasaad naman po yan sa batas. Okay? So please, hanggat maaari, kung willing lang naman kayo, again, wala namang pilitan, item nyo yan, pera nyo pa rin naman yan, kung ayaw nyo i-honor, kung ayaw nyo i-practice ang inyong karapatan as a consumer, at ayaw nyo i-reklamo sa DTI, decision nyo po yan. Yun nga lang, nakukonsinti nga po natin yung mga ganitong mga establishment na hindi i-honor ang batas. Okay? So yun, hindi nyo po kailangan magbayad ng gadget protection. Pwede pong gamitin nyo na lang yung 2 to 3 weeks and sometimes 1 month na warranty ng product, especially sa electronics products. Okay? Meron po kayong warranty dyan. Basahin nyo po kasi maigi yung mga nakasulat every time na may pinapurchase kayo dun sa mismong page ng purchase nyo, sa transaction page. Okay? Hindi dun sa store page, sa transaction page nyo na may mga nakasulat naman dyan kung hanggang kailan nyo pwedeng isoli yung item. Basta wag nyong pipindutin yung delivered na button. Wag yung pindutin yung delivered na button. Kusa po yan na nawawala after matapos yung warranty period. Kusa po yan. No need na pindutin yung delivered button. Sobrang importante po yung partner. Ako never kong pinipindot yan unless yung mga non-electronics, yung mga kagaya ng tumbulaklak na to. Nung dumating to sa bahay, delivered na. Anin ko to plastic. Ito na yun eh. So, okay lang yung mga ganyan. Pero yung mga electronics na mga binili nyo, hintayin nyo matapos yung warranty period. Okay? So, I hope malinaw yung part na yung Boss Gabsam. Okay? Now, sa susunod naman, sa tanong ni Boss Brian Villano, 3597, normal po ba yung heating sa phone while charging? Sobrang normal po. Wala pa po hanggang ngayon na iimbentong smartphone na hindi nag-iinit habang china-charge. Okay? Kung matatandaan nyo, isa ako sa mga advocate ng 30 to 80% charging habit. Recommendations po yun ah. Ang 30 to 80% is a recommendation, hindi po compulsory, hindi nyo po kailangan sundin nyo kung ayaw nyo. Kung gusto nyo sagarin sa 0, okay lang, phone nyo po yan. Gusto nyo isagad lagi sa 100% yung charge, okay lang din, i-enjoy nyo yung smartphone nyo para mas matagal malabat, okay na okay po yun. Yung 30 to 80% charging habit ay recommendation, hindi po kayo pinipilit. At huwag nyo na rin po tanongin kung, what if 29% ako mag-start or 28%? Para po kayong kulang sa pang-unawa naman pag ganyan. Recommendation, so any percentage okay lang, okay? Basta within that area, 30 to 80%. Yun ang recommendations. And kung ayaw nyo maniwala, nasa mga battery settings na ngayon yan, nila Google Pixel, halos lahat ng mga brand ngayon, especially sa mga high-end na mga smartphones, nasa settings na po yan 30 to 80% na charging habit. Hindi nyo na po siya maitatanggi. Kung dati, sa akin lang kayo nakikinig or sa mga ibang mga YouTuber, sa amin nyo lang narinig. Tapos ayaw nyo maniwala kasi wala daw proof. Ngayon, andyan na po. Nakasulat na po mismo sa mga settings ng mga smartphones nyo, sa mga battery smartphones nyo. Nakasulat na yung 30 to 80% na habit na yan. Hindi pa rin ba kayo maniniwala?
At ang dami na rin nagpatunay niyan. Yun talaga ang recommendations. Again, recommendations. Ikaw pa rin ang masusunod kung susundin mo yung recommendation o hindi. Kung anong percent ang gusto mo, kung saan ka masaya, 0 to 100%, okay lang. Phone mo yan eh. Hindi naman kami ang mapiperwisyo. Okay? So, anong connect nun sa tanong ni Boss Brian Villano? Well, sa heating problem naman kasi, like I said, wala pang ang phone na na-invento na hindi nag-iinit pagka nag-charge. Nag-iinit po yan. So, yung 30 to 80% charging habit, yun po ang magpapaikli kasi ng kung gaano katagal siya nabababad sa init. Kasi kung mag-i-start ka sa 0, ang haba ng time para bago siya makarating sa 80%. Or kung trip mo 100%, mas mahaba yung time. So, ibig sabihin, mas naluluto yung components ng smartphone sa loob, especially yung battery mismo, yung mga, alam niyo naman ng battery, lithium, chemicals po yan, nagre-react sa init. And the more na nabababad sa init, mas matagal yung charge kasi nag-start kayo sa 0, then dire-diretso to 100%, well, yeah, naluluto yung battery. Hindi lang minsan yung battery naluluto, yun nga, yung sabi ko dati, yung camera, kaya minsan hindi lang gagana yung camera kasi nagka-problem na pala yung solder, yung connection doon kasi nga naluto, nainit yung components doon, yung connection naputol na. Minsan yung screen bigla na lang nagkakaroon ng green line, red line, violet line, orange line, dead pixel kasi nga naluluto masyado yung smartphone. Yeah, sakit yan actually ng mga Samsung. Even if I am a Samsung user, itong camera na ginagamit ko is Samsung. Sobrang aware ako actually kasi kasali na ako dun sa group. Sali ako dun sa group ng mga Green Line Club. Of course, I have to know. Hindi porket di ko na-encounter, hindi valid yung experience nila. Kailangan ko ring pakinggan, i-observe, aralin kung paano nila na-acquire or paano nangyari sa smartphone nila at nagkaroon ng green line. Okay? Ganun po dapat. Hindi porket hindi nangyari sa atin, hindi na valid yun. Magkakaiba po ang sitwasyon ng mga smartphone users at hindi porket pare-pareho tayo ng mga smartphones is pare-pareho tayo ng pagkakagawa. Wala pong perfect na manufacturing, so wala pong perfect na exact replica na parehong-pareho ang estado ng smartphone na 100% kung anong mangyayari sa akin sa smartphone ko, hindi na mangyayari sa smartphone mo. Wala pong ganon. Walang perfect sa world na ito. So let's accept na iba-iba talaga ang experience ng mga tao sa smartphone kahit magkakapareho tayo ng smartphone. Okay? And yun, sa tanong ni boss, again, normal po na naiinit yung smartphone. It's just your practice, yung lifestyle mo, yung paano ka mag-charge ng smartphone, kung paano siya nauuwi sa overheating, at kung gaano siya katagal na bababad sa overheating. Discarte nyo na po yan kasi gamit nyo po yan. Nagre-recommend lang po ako. Okay? I would also add siguro na gumamit kayo ng mga gun chargers kasi it's one thing na nagiinit yung smartphone, it's another thing na nagiinit din yung charger. And para mabawasan lang natin yung risk ng pagkakaroon ng sumasabog na chargers, ng susunog na charger, siguro i-maintain natin or gawin natin practice na gamitin yung mga original na chargers or mga OEM na quality, high quality. Like, dito sa bahay, ang gamit ko is mga U-Green na mga chargers. Papakita ko sa inyo dyan mamaya sa screen. Yan. Mga U-Green po yan. And yung isang U-Green dyan na charger, actually fire retardant. So, hindi talaga siya nasusunog. Nagkakaroon pa rin ng warm. Of course, may electricity na dumadaloy eh. Nagpa-function siya. Magwa-warm pa rin yun, pero hindi na magsasabog or iinit or something. Yun lang naman. Mga recommendations ko, again, recommendations are not meant to be compulsory. Recommendations lang yan. Kayo nasa inyo yan kung gusto nyo yung sundin o hindi. Okay? So, yun. Napahaba ko yung tanong na yun. And galing kay Boss Jassel de Guzman. So, pag binasa nyo po ito, ang na-encounter niya kasi is messenger niya is nag-freeze nga daw minsan. Randomly, hindi naman lagi. And para nga daw siya makaalis sa pagka-freeze ng kanya messenger is close and relaunch yung messenger ginagawa niya. Usually nangyayari daw ito kapag pinagsasabay niya messenger, YouTube, Instagram, Spotify, etc. na mga ibang apps, ika nga. So, I think hindi ito problem ng RAM. Okay? Meron pa siya sinasabi dito, considering na all okay pa, free storage sa memory. Ibig sabihin, malaki pa yung RAM niya, malaki pa yung storage niya. So, hindi problem yung sa RAM. Actually, tama ka. Hindi po ito problem sa RAM. Problem po talaga ito sa Messenger. Kasi kung ano man yung smartphone mo, bali may gamit po akong ito, Galaxy S23 ang gamit niya. Okay, Samsung Galaxy S23. So, to tell you my own experience, gamit ko rito Pixel phone, 3 Samsung, meron akong Lenovo, meron mga Infinix doon, ginagamit ng mga kids, meron akong Teclast, ano pa. Yeah. So, iba-ibang brand. My point is, na-encounter po namang lahat ng brand na yan yung na-encounter nyo, boss. So, hindi po yan specific sa Samsung, hindi po yan specific sa na-issue sa RAM or sa storage mo, kundi problem po talaga yan ng Messenger. I'm pretty sure hindi lang ako nakakaranas nito. Yun nga, yung mga randomly bigla na lang nag-freeze yung Messenger.
kapag ka nag-switch ka using recent apps, so basta yung quick switches, nag-switch ka from apps to apps, then babalik ka sa Messenger, mag-hang sa Messenger, ayaw mag-touch, ayaw mag-react, so ang gagawin mo minsan off mo yung screen, or minsan ilalagay mo na lang siya sa recent apps, minsan gumagana naman yung recent apps eh. So yun, or something, I don't know, kung minsan iba, pina-power off, nire-reboot yung smartphone para lang gumana ulit yung Messenger. That's a problem only for Messenger. Pansinin nyo, sa Messenger lang talaga nangyayari yun. Okay? So problem po yan ng Messenger. Si Meta. Kasi almost every day actually sa mga smartphones ko, every day or at least every 2 to 3 days, nag-update si Messenger. Sabi ko dati sa mga old videos ko pa, ginagawa po tayong beta tester lahat. Tayong lahat beta tester ni Meta. Facebook, Messenger, Facebook Lite, yung Messenger Lite dati na wala na ngayon. Lahat po yan, ginagamit po tayo na beta. Since kuripot po si Meta, ayaw niya magbayad ng mga beta testers. Ang ginagawa niya tayo ang mga beta testers. So that is why lahat ng ginagamit nating messengers, iba-ibang version halos, although nakikita natin pare-pareho lang naman ang number tayo ng versions, pero beta testers po tayo lahat talaga, promise. Walang exception. Swerte-swerte lang siguro ng konti ang mga iPhone users kasi bihira yata silang magkaroon ng beta testing na ginagawa ni Meta. Kasi mas magaganda ang performance ng messengers doon. Pero sa mga Android smartphones, ang tingin yata ni Meta talaga sa atin, mga Android smartphone users, ay mga beta testers lang. Imposible naman na magkakaibang brands pare-pareho na experience, diba? That's my point exactly. Anyway, I hope nasagot to kay Boss Russell. Don't worry, hindi po sira ang smartphone mong Samsung S23. Ang problema po dyan ay yung Messenger at ang practice ni Meta. Okay? Next. Galing kay Boss Anthony Magno Pascual. Permission to po. Pasuggest naman po ng SD card para sa phone natin. Poco phone po. Salamat. Okay. Itong isasuggest ko is actually for general na to, for all. So, ang pinaka-best po na ginagamit sa smartphone sana. Actually, may video na ako nito about sa mga uri ng micro SD card at ano yung best para sa smartphone. Pero ito po yung para sa smartphone lang. Okay? Ito, punta tayo sa Lazada, kunwari. Okay. Sa Lazada, ang una nyo po nga hanapin pag bibili po kayo ng micro SD card is meron dapat A1 at A2. A1 or A2. A2, mas okay, mas maganda po ang performance niyan, A2. Lalo kapag andalas nyo mag-video recording ng 4K pataas, 4K, 8K, or 1080p 60 at least. Kapag mahilig po kayo sa video recording, A2 po ang hahanapin nyo. Okay? Laging may A2. A1 ito eh. Teka, hanap tayo na may A2. Ayan, A2. Makikita nyo, A2 po yan. Very good po yan sa video recording. And actually, kung gagamitin nyo to sa gaming like Nintendo Switch or any, yung ROG Ally, yung mga ganon. Basta any heavy duty, choose lagi yung may A2. Okay din yung A1 pero hindi po kasi ganun kabilis or hindi ganun kalaki ang cache ng mga A1 na mga micro SD card like this one A1, pero this one A2. Yan, ito A2. Yan, the best yan. Okay? Kahit okay lang, kahit na V10 or V30, kahit ano dyan, okay lang din naman. Pero ang pinakamahalaga kasi kapag usapang smartphone, kasi ang smartphone, kailangan ng smartphone ng malalaki ang mga caches. So, A1 and A2 po ang pinaka-suitable po para sa smartphone. Okay? Kay gamer kayo or mahilig kayo mag-video recording, lalong-lalo na sa mga screen recording, tapos mahilig kayo mag-save ng mga 4K, 8K na mga video sa micro SD card. Isa-save nyo doon. Then doon nyo panonoorin yung mga local files nyo. Okay na okay po ang A1 and A2. Better po syempre yung A2. A1 is okay. A2 better. Yung A2. Okay? So yun. Kahit ano. Kahit 128GB yan. 256. 512, 1 terabyte, 2 terabytes. Basta may A1 at A2, very good po yun. Pag wala pong A1 at A2, hindi po maganda ang performance actually ng smartphone. Medyo garal-garal. Minsan mabilis pa nga makorap kapag ginamit mo sa 4K video recording or 8K video recording. Nakokorap po yung madalas yung C1 lang, C10. Nako, yun, yung class 10. Mabilis po yun makorap. Okay? Hopefully, hindi makorap sa inyo, pero siyempre depende yan sa quality. Pero, just to be sure, hanapin nyo yung may A1 at A2 na mga micro SD card. Yun na yun. Kahit ano ng micro SD card dyan, basta may A1 at A2. Pero syempre, personally, ang ginagamit ko lang dito, pag micro SD card, SanDisk. Okay? Pag flash drive, itong Orico. Yan o. Yan. So, iwan ko yung mga link na mga pinagbibilhan ko siguro. Kung gusto nyo lang naman, kung interesado kayo, iwan ko yung link. Kapag kinlik nyo yung link na yon is meron ako actually commission doon. Pero wala pong dagdag na bayad sa inyo. Commission lang sa akin, mga around 5 to 6 pesos yata. Pinaka malaki yata is 8-10 pesos yon per purchase nyo.
So, kung okay lang sa inyo, okay lang naman sa akin, pabor sa akin kung i-click yung link na ginagamit ko, which is makakatulong talaga sa channel yun kapag kiniklik nyo yung mga link ko. Okay? Don't worry, hindi po ako binabayaran ng mga brand na binanggit ko. Ang nagbabayad lang po sa akin is si Lazada at si Shopee. Okay? Kasi link po nila ang ginagamit ko, hindi po yung link ng specific product. Hindi po website ng product yun. Yun ay link ni Lazada and Shopee. So, kung binabanggit ko sa SanDisk, hindi po alam ni SanDisk ito. Kaya wala siyang idea rito, hindi ako sponsor dito. Yun lang talagang trusted ko and yun yung binabanggit ko sa inyo. Okay? So, yun po. Again, A1 and A2, kung bibili po kayo, kahit ano pong brand, okay lang yan. Toshiba, Samsung, Adata, kung ano pa yung ginagamit nyo dyan na favorite yung brand nyo, okay lang. Basta may A1 and A2 na logo dun sa micro SD card. Pag wala, hindi ko i-recommend yun para sa inyo. Kay Poco man yan, kay Samsung, kay Tecno, kay Infinix. Lahat po ng brand ng smartphone, okay lang po. Basta may A1 at A2 yung micro SD card na bibili nyo. Okay? Galing yan kay Boss Anthony Magno Pascual. Next, galing kay Boss Galax TV MLBB. Boss, pasabay po, ask ko lang, accurate po ba mga smartwatch katulad ng Xiaomi brand, etc. Actually, mayroong post na nito, may ginawa ng video nito si MKBHD. I-refer ko lang kayo doon sa part niya kasi at least nakagawa siya ng ganito. Yun. Basta meron siyang video rito na tungkol sa smartwatch when company, ito yata. Basta nagpakita siya ng mga test and comparison. So, ang mga talaga magaganda ang quality is from Samsung, Google, and Apple. Pinaka-the best yung Apple talaga na watch, Apple Watch. The rest, ang accuracy nilang umiikot lang na around 80%. Yung mga sumunod, sila Google is nasa 90, at least 95%, and Apple Watch nasa 95 to at least 98%. So, walang perfect. Wala pong perfect 100% accurate na smartwatch. Pero yun nga, kung gusto mo talaga ng super accurate, go for Apple Watch. Try nyo panoorin to. Mas maganda yung comparison niya. Ito ba or no? Basta somewhere na alam ko si MKBHD gumawa, pinakita niya yung accuracy ng mga smartwatch. Depende pa sa brand yun. Now, yung mga fini-feature ko naman dito ng mga Xiaomi smartwatch, mga lesser known ika nga ng mga brand na smartwatch, i-expect nyo na ng mga around 80% lang yung accuracy nila. Okay? Malayo sa 100, hindi 90. Mga around 80% lang. Okay? And yung mga hindi lalong kilala na smartwatch naman, wala na talaga tayong idea kung saan galing yung brand na yun, expect mo na, assume mo mga 50 to 60% accuracy and probably sometimes zero accuracy talaga. Pero yun nga, yung mga, at least mga sub-brand ni Xiaomi, yung mga Mibro, Udifine, yan, Xiaomi din po kasi yung mga yan. I-anticipate nyo mga nasa 80% accuracy lang yan. So, malayo talaga sa 100% accuracy sa smartwatch unless yung high-end ang bibili nyo. Okay? So, Xiaomi brand, ito sa tanong mo, mga 80% lang siguro accuracy dyan. I can't really say na 100%. Wala namang 100% accurate. Even Apple Watch, hindi rin naman 100% accurate. Yun, tansya-tansyahin natin 80, at best 85% Xiaomi brand. Galing kay Balls0911. Off topic lang po. Ask ko lang po sana kung okay po bang mag-restart ng phone while charging. Actually, ang sagot dito is yes. Actually, ako, kung tatanungin nyo, ang practice ko dito lagi, dekada na mahigit, every time magre-reboot ako, magre-restart ng phone, hanggat maaari, 50% pataas yung charge. If hindi aabot ng 50%, isasaksak ko na muna sa charger just to be safe, kahit alam kong walang issue yung phone. And kung magre-restart ka while charging, okay na okay din. Mas okay po yan kasi iwas tendency ng boot loop or makorap yung OS, especially kapag kakalagitnaan kayo ng system update. Kapag magsi-system update kayo at below 50% yung charge ng smartphone nyo, just to be sure, hindi ko sinasabing obligado kayong gawin to, pero just to be sure na hindi magkakaroon ng problema, hindi mag-boot loop or anything corrupt, mas malayo lang, okay? Not 100% absolute na sure ako dito, pero just to be sure, saksak nyo sa charger. Kapag alam nyo magkakaroon ng reboot, restart, isaksak nyo sa charger. Kaya ako, never ako nagkakaproblema kapag may system update or anything. Pag hindi sure, at para just to be sure, again, isaksak nyo na lang sa charger. Yan. Especially during system updates. Okay? Now, di pa tayo kaya isa pa. Last na to. Sorry kung mahaba ng video. Last na po ito. Kay Boss Yoriichi Sengoku. Kung sinet mo sa 1440p resolution ng isang video sa smartphone, sabihin record siya rito, I believe. Sinet Ibig sabihin, video recording. Sinet niya Talaga po bang 1440p? Or 1080p pa rin kasi ang screen resolution ng phone mo? Just so you know, combo na to, especially sa mga flagship smartphone, no, na
ang kanilang maximum na video recording. Ito, nating phone 2A lang to. Kaya nito hanggang 4K resolution at 30 FPS. Okay? Kaya po nito mag-record ng ganun. Yan, 4K at 30. Yan. So, paano nangyari yun? 1080p lang naman ang screen display nito, yung display niya. To give you an idea, screen po kasi sa mga smartphone na with camera, and even sa mga DSLR, pansin nyo, even sa DSLR, mga 480p, 720p lang ginagamit nila sa screen, doon sa flip, yung mga flip na mga Canon, pansin nyo, hindi rin naman kagaya ng resolution ng recording nila at yung mismong display sa Canon. Kasi po, ang mga display po sa mga camera phone at saka mga DSLR, yung mga display nila is viewer lang. Viewer lang. Okay? Viewer lang. Ibig sabihin, kahit anong resolution, pwede mong i-play sa mas mababang resolution na display. 8K resolution yung video mo, pwede mo siyang i-play sa 720p na display lang. Pwede. Pero syempre, ang makikita mo is 720p version lang nun. 720p lang kayang i-show ng display eh. So, huwag nyo pong problemahin kung mas mataas ang kuha ng camera kaysa sa display. Kasi ang mga display sa isang camera device or smartphone device na may camera is considered lang siya as viewer. Viewer lang. Parang kapag sumisilip ka dati sa camera na wala pang screen, yan, viewer, ganun. Yun ang viewer. So, in modern times, kagaya ngayon, viewer lang ang mga display. Wala pong kinalaman at wala pong effect yan sa actual na quality ng video file. Itong iPhone ko, I believe, nasa 1080p lang din ito kung tama memory ko. Basta around that resolution. And kaya din niyang kumuha ng 4K 60, di ba? So, considered lang kasi na ang mga display ng smartphones ay viewer lang. Pero yung actual na output ng camera, ng kuha ng camera mo is pag sinabing 1440p, 1440p po yan. Pag sinabing 4K, 4K po yan. Okay? Huwag nyo na pong problemahin yung part na yon. Normal po yon. Basta yung video na yon, kapag pinlay siya sa 1080p, 1080p lang yung makikita nyo pero 4K pa rin siya or 1440p sa case ni Boss Roichi. Pero pag pinanood nyo yung 1440p na to, sa 1440p din na display, 1440p po yung napapanood nyo. Or yung 1440p, or tawagin natin 2K na lang, mas mahirap banggitin yung 1440p. Yung 2K resolution na yan, at kung panonoorin nyo naman sa 4K na display, ang mapapanood nyo lang doon is yung 2K resolution. Okay? Kasi 2K lang yung max na lagi ang nasusunod, yun. Parang sa charging ng smartphone. Yung charger ng smartphone mo is 10 watts. Pero yung smartphone, supported niya hanggang 60 watts. So, alin ang nasusunod kapag ginamit mo na yung 10 watts? Eh di yung 10 watts pa rin. Laging nasusunod yung mas mababa. Kasi yung mas mababa, hindi niya kayang umakyat sa speed ng kaya ng 60 watts. Pero yung 60 watts, pwede siyang bumaba sa 10 watts. Same goes with sa the video file na 1440p or sabi nating 4K resolution na video file. Yung na-record mo na, nakapag-record ka na, or na-download mo, 4K resolution. Pwede po siyang i-play sa 720p, sa 1080p, even sa 480p, and even actually, 360p. Pwede nyo pong i-play ang 4K resolution sa 360p pa rin. Provided, syempre, kung kaya siyang i-decode ng chipset or processor ng device na yon. Okay? Kasi ang nagde-decode niyan is, syempre, yung processor. Kung paano niya ibabato sa display na iba ang resolution sa actual na video file size. Okay? Again, simplified lang natin. Ang mga screen po sa smartphone ay viewer lang siya. Consider lang siya as viewer. Wala pong kinalaman yung output ng camera. Okay? Yung camera, kung pag sinabi ng usually at least yung mga trusted natin na brand, pag sinabi nilang 2K, yung 1440p, 2K, 4K resolution na record, totoo po yun. It's just that kapag pinanood mo dun sa mismong resolution ng smartphone, is susundin niya siyempre yung resolution. Pero kapag pinlay mo na yung video na yon, yung na-record mo na file, kapag pinlay mo na sa totoong 2K din na resolution, talagang 2K yung mapapanood mo. Or 4K kung 4K yung na-record mo. Okay? I hope naging malinaw. Hindi siya naging komplikado sa explanation ko. Kung malinaw, please sabihin nyo lang sa comment section or sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Yun. And feel free po na mag-iwan din ng mga questions. Lagyan nyo lang ng hashtag na AskOutman para madali ko pong i-search. AskOutman, hashtag AskOutman sa comment section. Pag sinerch ko and pag nabasa ko and pag nagustuhan ko yung tanong, try natin na i-feature sa next AskOutman din na video. So hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.